kami ulit ni Takloy, dalawa. Dive. First dive namin dito. Napakalabo ng tubig. Patumingaw pero ngayon sana may biyaya. Pangalawang dive na nga pala namin ni Takloy dito sa Tongato. Maalon kasi nung nakaraang dive namin kaya dito muna kami. Napakakalmada kasi ng dagat dito at sana naman ay makatusok tayo ng malalaki at kahit papano ay makabawi man lang ng panggasolina. Tara na mga master, samahan nyo kami sa aming adventure. Shoutout sa ating solid supporter sa ating YouTube channel, Rosana Villahermosa. Maraming salamat po madam sa pagtangkilik sa aming mga adventures, at shoutout din sa aking dating schoolmate, Uzel Cabs Abaw. Mabuhay po kayo at God bless. Tulad nung nakaraang dive mga master ay maraming mga dalagang bukid dito o sulid pero hindi pa gaanong kalakihan, pero pwede na rin yan. At least may pang anti-zero na tayo at pangbawi ng gas. Kaya lang medyo malalalim talaga ang pinagpwestuhan ng mga dalagang bukid dito. At kung napapansin nyo ay marami talaga tayong sablay dahil nanibago tayo sa lalim ng spot at hindi natin naasinta ng maayos yung mga dalagang bukid. Napakalalim talaga ng spot na ito. Kaya pala ito ay tinatawag na Tongato Cliff dahil mabangin yung spot natin. Simula sa itaas ay may bangin, pati dito sa ibaba sa dagat pagka dive mo ay bangin agad ang bubungad sa'yo. Makipot lang pala yung parting mababaw dito. Kaunting langoy mo lang sa unahan ay may bangin na kaagad. Kaya dito talaga tayo natuto na sumisid ng malalim dahil bihira ka lang talaga makakaisda kung dyan ka lang sa gilid. At kahit papano ay nakakatusok naman kami ni Takloy ng mga dalagang bukid dahil napakarami talaga ng mga dalagang bukid. Ito kasi yung gustong pagpwestuhan ng mga dalagang bukid dito malapit sa bangin. Kaya kapag malapit lang sa bangin yung spot mo ay siguradong maraming dalagang bukid talaga dyan. Nakatusok din pala tayo ng mga pusit pero hindi gaanong malalaki yung mga pusit na nagsisampahan ngayon. Yung target talaga natin ay yung bagulan pero hindi natin alam kung saan talaga itinatago ni Jason yung mga bagulan. Noong nakaraan kasi ay halos gabi-gabi na may huli si Jason ng mga bagulan, pero kami ni Takloy dito ay nakadalawang balik na kami ngunit wala pa talaga kami nakikita kahit anino man lang ng bagulan. Kaya itong mga pusit at mga dalagang bukid lang muna ang pagdidiskitahan natin habang hindi pa lumalabas yung mga bagulan at mga pubita. At tamang tusok-tusok lang muna tayo ng mga pusit kahit maliliit ay dadami din yan mamaya at yan yung mga size na masarap sa kinilaw. At ayan pa mga master, nakadagdag na naman tayo ng pusit. Minsan talaga kapag nagsisilabasan yung mga pusit ay may mga mamaw din na nagsisilabasan dito. Dito tayo nakatusok ng unang mamaw na pusit, siguro ay nasa 1 kilohin siguro yon. At pati kay Butoy, dito rin siya unang nakatusok na mga 1 kilohing pusit o pusit lumot. Pero ngayon ito lang muna yung mga maliliit na pusit ang sumampa. Pati yung mga dalagang bukid ay yung medyo maliliit pa rin yung sumampa pero pwede na rin itong mga master. Pinipili lang natin yung mga medyo malalaki pero yung maliit-liit talaga ng mga dalagang bukid ay hindi natin tinutusok. Kaya lang napakarami talaga ng ating sablay. Mas marami pa siguro yung sablay o nakataka sa atin kaysa sa mga natusok natin. Marami rin palang mga pulang sulid o dalagang bukid dito at maamo talaga sila kapag may buwan at nakadapa lang dyan sa may mga buhanginan. Napansin ko rin mga master na medyo mahina yung agos ngayon kaya siguro itong mga ganitong isda lang ang sumampa at hindi tayo nakakita ng mga mamaw. Ito kasi yung advantage kapag bangin o kantil yung spot mo dahil madali lang makakasampa yung mga mamaw dahil nasa baba lang sila nagtatago. At kapag maganda yung agos o malakas yung agos ay bigla-bigla lang yan magsisilabasan o magsisampahan dito sa itaas. Kaya may advantage din kapag malakas yung agos. Pero hindi yung klase ng agos na na-experience natin nung nakaraan doon sa Tupsan na talagang hindi ka na talaga makakausad kapag lumalangoy ka. At dito mga master, may natusok tayong sulid. Masama ang kanyang tama at nanghina na siya kaya dadakmain sana natin kaso nagtago siya sa ilalim ng bato. At ilang saglit pa ay lumabas din siya kaya natusok din natin. Siguro sa susunod na mga buwan kapag season na talaga ng amihan ay lalaki din ang mga dalagang bukid na ito. At tulad nung nakaraan ay may maraming mga good size na dalagang bukid tayo na natutusok dito dahil sumasampa lang sila dito sa tabi. Lalo na kapag maganda yung agos at may nakita nga tayong mga trigger fish at mga maliliit pa na surahan at hindi natin yan tutusukin. Palalakihin muna natin ang mga yan at tulad ng mga dalagang bukid sa mga susunod na buwan ay lalaki din ang mga yan at tayo rin ang makikinabang. At kahit pa paano mga master ay nakailang piraso na rin tayo ng mga
dalagang bukid at may pangulam na rin tayong maiuwi. At unti-unti ring nadagdagan yung ating mga pusit lumot. Ganito talaga ang dagat mga master. May mga panahon talaga na kakaunti at maliliit lang yung mga blessings. Pero hindi naman lahat ng panahon dahil may mga panahon din na makakabawi din tayo. Pero sa ngayon ay tsaga-tsaga lang muna tayo. At least may mga isda pa rin tayo nakikita at yan talaga ang nagmo-motivate sa atin na magpatuloy. At sa part na ito ay nakaramdam na kami ni Takloy ng pagod kaya ahon na kami at nakailang piraso na rin tayo ng mga dalagang bukid at pusit kaya goods na rin. At least may maiuwi pa rin kaming mga sariwang pang-ulam doon sa aming mga pamilya. At nakapag-exercise pa tayo at na-refresh yung reflexes natin sa pagsisid ng malalim na spot na ito. At higit sa lahat, safe yung dive namin. At syempre, babawi na lang tayo sa second dive natin. At sa second dive pala namin mga master, doon kami sa bulok-bulok. Master, iba na naman yung kasama natin ngayon. So, kami sa bulok-bulok. Sana ay hindi malabo yung tubig. Palagi na lang malabo dito. Si John Ray mga master. Sama. Malabo. Parang relasyon nyo. Si Romar master. At si Wendell. Dapat kami. Sana malinaw yung tubig. At ready na yung mga kasamahan natin kaya ano pang hinahintay natin? Let's dive! At tulad nung nakarang dive ay may mga sinyales pa rin na malabo yung tubig doon sa parting malalim. At may mga maliliit na emperor na naman tayong nagkita dito sa tabi pero hindi natin yan tutusukin. At may palangoy-langoy na akala natin ay bagulan nung una pero isa pa lang pugita. Kaya agad-agad nating tinusok dahil parang malaki na siyang tingnan. Malaki talaga yung isda kapag tiningnan mo sa ilalim mga master dahil parang nai-enlarge sila gawa ng tubig at ng salamin sa snorkel. Kaya kinuha na lang natin yung maliit na pugita na ito. At tsaka na lang natin na laman pagkaahon natin ay maliit pa pala pero natusok na natin kaya kunin na lang natin para hindi masayang. Hindi rin ako sigurado kung ito ba yung mga klase ng pugita na tinatawag nilang tamala na katulad ng tabugok ay hindi rin gaanong lumalaki. At dahil sa sobrang dami ng mga emperor na nadaanan natin ay tutusok tayo ng isa itong pinakamalaki sa kanilang lahat. At may nadaanan din tayong saang kaya kukunin na rin natin ito pero tingnan muna natin kung may laman ba dahil yung ibang saang kasi ay kumang na yung namamahay at positive nga at may laman yung saang kaya kinuha na natin. At ito yung pinakamalapad sa lahat ng emperor na nakita natin. Mga kasing lapad ng palad ko na sana at pinakalma ko muna yung isda para matusok natin at ayan na nga kumalma siya pero biglang gumalaw at tumalikod kaya nadapisan tuloy natin at pagdating niya sa unahan ay humarurot na talaga kaya hindi na natin nasundan. Sayang din yung emperor na yon. At may marami ring mga maliliit na batog ang nagsilabasan dito sa tabi pero hindi talaga tayo nakakatusok at ilang ulit na tayong tumutusok sa mga batog pero hindi talaga natin tinatamaan. Hindi pa kasi natin na-discover yung ipinagbabawal na teknik kung paano tusukin yung batog na ito. Kaya ayan tuloy pinagtatawanan lang tayo ng batog. At nung naalala ko na kung paano ko diniskartihan yung mga maliliit na dalagang bukid ay tsaka ko lang natusok yung batog. Yung teknik pala dito mga master ay medyo patatagilirin mo. Huwag mong tusukin sa bandang batok niya o likod dahil manipis lang yung mga maliliit na batog. Dito mo tusukin sa parting tagiliran niya. At tulad doon sa tungatok ay maliliit pa rin yung mga pusit na nakikita natin dito sa bulok-bulok. Gawa na rin siguro ng malabong tubig dito sa parting itaas. At dahil ininis tayo ng tandain o aluma na ito ay nanggigil tayo sa kanya kaya tinarget lock na natin at hindi na talaga natin pinasaylo. Malinaw naman dito sa parting ilalim mga master pero kapag titingnan mo talaga sa itaas ay napakarami talaga ng mga lumulutang. At may nakita pa tayong dalagang bukid na may sugat na gumaling na siguro. At ngayon ko lang napagtanto mga master na kahit pala gaano kalaki yung sugat ng isda ay gumagaling pala ito kung hindi lang talaga masyadong fatal yung tama. At nakita ulit tayo ng malaking carrier crab pero mas malaki yung nakita natin doon sa tupsan. Inilapit natin yung kamay natin para makita nyo talaga kung gaano kalaki. At sa part na ito ay may tinutusok tayong isang isda at paglingon natin ay may timbungan pala na nakatago dito sa tabi niya. Kaya pagkaangat natin sa itaas ay binalikan natin yung timbungan o budbud yung tawag namin dito sa amin. At tulad ng mga buntog at ipos-ipos mga master ay may mga kawan din itong mga timbungan. Kaya naghanap-hanap tayo dito sa tabi at ayan nga may nakita tayong isang timbungan na mas maliit ng kaunti kumpara sa unang natusok natin. At iba rin ang kulay ng timbungan na ito kumpara sa unang natusok natin. At maraming mga ganitong kulay na timbungan na natutusok natin dito sa spot na ito. At nagdalawang isip pa tayo kung tutusok ba tayo sa mga pusit na ito. Kaya wala tuloy tayong tinamaan. At sa part na to mga master ay may naaninag tayong
bagulan na lumalangoy doon sa ilalim. Papatakas siya kaya agad-agad nating hinabol at inon yung camera. Kala talaga natin ay hindi na natin maaabutan dahil palalim na siya ng palalim. Buti na lang pag blinker natin ay bumagal yung kanyang langoy kaya naabutan pa natin. At pasalamat din tayo dahil gumalaw siya. Dahil kung hindi siya gumalaw ay hindi talaga natin mapapansin dahil napakalabo talaga ng tubig dito sa itaas. At medyo may kalaliman na yung linanguyan natin kaya hindi na talaga natin naaninag ng maayos yung mga isda doon sa ilalim. Siguro ay para sa atin talaga siya dahil gumawa talaga siya ng paraan para mapansin natin. Yun nga lang ay muntik pa tayong matakasan dahil sa lalim ng kanyang pinuntahan kaya doble hingal talaga tayo pagkaahon natin. At syempre kapag nakatusok tayo ng mga mamaw at mga malalaking isda ay selfie muna tayo. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakatusok ng mga ganitong size ng bagulan. Halos mga buko-buko lang yung parating natutusok natin. Halos mag-iisang taon na nung nakatusok tayo ng mamaw na bagulan din dito sa mismong spot na ito. Nasa 5.2 kg yung mamaw na bagulan na natusok natin nung nakaraang taon. Malapit-lapit lang din sa natusukan natin dito sa bagulan na ito. At sana ay masundan pa ito ng mas malalaki pa dahil season na talaga ng bagulan mga master starting from November pati na ngayong December hanggang January. Kaso nga lang ay amihan season na yan dito sa amin. At nasalubong natin si Wendell pagbalik natin. Tinanong natin si Wendell kung may natusok ba siyang bagulan dahil may napakaraming tinta na nadaanan natin kanina. At hindi yung tinta ng bagulan natin dahil nasa tabi lang at malayo sa napagtusukan natin ng bagulan. Pero sabi ni Wendell ay wala raw siyang nakitang bagulan. At ito pala yung mga danggit mga master. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit sumasampa yung mga bagulan dito sa tabi. Kaya yung iba ay dinadakma na lang natin dahil medyo maliliit pa. At kinuha na rin natin yung malaking swaki. At may nakita ulit tayong danggit at medyo maliit-liit pa rin kaya hindi na natin tinusok at tinakma na lang natin. Pero ayun niyang magpadakma kaya hinayaan na natin. At speaking of hinayaan mga master ay hinayaan o pinabayaan na rin natin itong emperor. At napakarami talaga ng maliliit na emperor at danggit dito sa tabi. At ito na nga yung mga huli ng mga kasamahan natin mga master. May natusok din pala si Jun Ray na bagulan at siguro nasa mahigit 1 kilo yung bagulan niya. At si Rumar ay nang-harvest na rin at puno yung tuhugan niya. Ito yung bagulan na natusok ni Jun Ray. Marami talagang bagulan dito sa spot na to mga master. Kaso lang talaga medyo malabo yung tubig gawa na may nagtatrabaho doon sa parteng unahan dito sa baybayin. Yung mga dumi at mga putik ay dito tinatangay ng agos sa spot na ito. Kaya pala bawat balik natin ay palaging malabo talaga yung tubig sa parteng itaas. Isa ang mga spot na ito sa paborito natin pero sa ngayon minsan-minsan na lang muna tayo nagda-dive dito sa kadahilanan nga na malabo talaga yung tubig sa parteng ibabaw. At ayan yung bagulan na natusok natin mga master. Tinimbang natin pag-uwi at nasa kulang na lang 1 guhit para mag 2.5 kilo. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.